Naku po mga kababayan, bad news po ito. Naku, dami na namang magagalit nito mga kababayan. Grabe. Paano nangyari yon? Paano nakalabas? Ayan, sabi dito, nakalabas na ng bansa ang tatlong air assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. So mismong general po ang nagsabi nito mga kababayan na nakalabas na. Tatlo. Alam mo magkano ang presyo nun mga kababayan? Bilyon-bilyon po ang nailabas ni Saldico. Paano nangyari yan mga kababayan? Grabe ito. Nakakagalit ito lalo kayong nanonood. Ito, panoorin nyo mga kababayan na may papakita ko sa inyo. So, dito nagsalita po yung general ng CAAP. Ito, panoorin natin. Nasa atin ang linya ngayon si Lieutenant General Raul L. Del Rosario, retired, siya ang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ano yun? Retired? Nasa atin ang linya ngayon si Lieutenant General Raul L. Del Rosario, retired, siya ang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po, Ma'am Serena. Maraming salamat po sa inyong panyaya. Bumabati po ako sa ating mga tagapakinig. Ay, salamat po at mabuhay po, General. General, yung po munang report po na nakalabas na po ng bansa ang ilang air assets ni dating Congressman Zaldico. Kumpirmado ho ba ito? Totoo po yan. Meron ng tatlong air asset na nakalabas. 2 helicopter at yung isang fixed wing, yung tinatawag nating Gulfstream G350. Yung nauna pong nakalabas ay nung August 20, yung isang helicopter, at nung August 16, yung Gulfstream 350. August pa po ito. At yung pangatlong aeroplano naman, yung helicopter na isa pa ay 11 September. Ang tagal na pala mga kababayan. Bakit ngayon lang nila pinaalam? Ang tagal na palang nakalabas. Tapos ngayon lang nila pinapaalam sa publiko. Anong nangyari sa gobyerno na... Oh, go ahead, sir. Yung dalawang helicopter ay yung Agosta 1398 nga na sinabi kanina ay tumungo sa Kota Kinabalu. Yung Gulfstream 350 naman ay tumungo sa Singapore. So yung pong nakabiyahe ng Singapore, ito pong jet na Gulfstream, habang yung helicopters po dito po lamang sa Malaysia. Tama po yun, sir. Opo, okay. Sige po. So, sir, sa kabuuan ho ba muna, ilan ho ba ang air assets na iniuugnay kay former Congressman Zaldico? Ang total po ay 10. Merong 4 na nakapangalan sa Mitsubishi Aviation and Development Corporation at merong 2 na nakapangalan naman sa subsidiary ng Mitsubishi Aviation, itong Mitsubishi Resort and Hotel Management Corporation. At meron pang 4 na nakapangalan naman sa Hightone Construction and Development Corporation, nakasama rin sa incorporator si former Congressman Saldico. Okay, opo. So, sir, dito po sa lumalabas po 10 lahat, ano po? Tama po, yan Opo. po yung nasa aming record Opo. sa CAAC. Opo. Sa 10 pong ito, ang kumpirmadong nakalabas na po ng Pilipinas ay yung pong Gulfstream jet na nasa Singapore ngayon as we speak at yung pong 3 helicopter. 2 po, 2 helicopter. 2 lang na helicopter. Okay. Opo. Nasa saan po yung iba na mga air assets po, General? Ito pong iba ay nasa iba't ibang hangar dito sa Pilipinas. Nasa record po namin ay nasa Bicol hangar ng Mitsubishi at meron din po kami, as far as our record is concerned, ay meron pang naririto sa Mitsubishi hangar sa NAIA.
Okay, opo. So, ito pong Gulfstream na ito sa Malaysia, saan po sa Malaysia mismo ito? Sa inyo pong informasyon na nakalap at paano po ang inyong pagsiguro na iyon ay hindi po maibebenta o maipupuslit palabas ng Singapore para maitago? Ito pong Gulfstream ay nasa Select Nasaan po, sir? Medyo ay nasa saan po? Seletar, Singapore po. Mhm. Yung dalawa po ay nasa Kota Kinabalu. Sandali po. Medyo tayo po nagchachapi lamang. General, I beg for your indulgence. Ano po? Nasaan po sa Singapore yung Gulfstream, sir? Yung Gulfstream po ay nasa Singapore. Sandali. Yung dalawang Agusta 139 ay parehong nasa Kota Kinabalu. Opo. Sandali po lamang. General, nagpuputol-putol lang po tayo. Sana po, pagpasensyahan niyo po kami. Ayusin lang po namin po yung linya. Opo, para po maayos po ang ating ugnayan. Oo. Okay na ba ang ating linya? Kasi nga, cellphone po ang ating ginagamit. And as we all know, we are in the republic called the Philippines. And the cellphone and the cellular service is always at par. Habang inaantay natin siya, tama ba yung dinig ko? Ayan na, nandyan ulit. Eto, Okay. confirm sorry natin po. ulit yung air Okay, assets. sige. Sir, sorry po. Nag-ano lang ho tayo, puputol-putol. Gulfstream 350 po, nasaan sa Singapore, sir? Ayon po sa flight plan na pinail nila, nung umalis ay yung Gulfstream 350 nasa Seletar, Singapore. Yung dalawang Agusta 1398 ay nasa Kota Kinabalu, Malaysia. Opo. Ito pong Gulfstream na jet ngayon, nakarehistro pa rin po under the Philippines Aviation. So, ano po ang ating pananggalang na hindi ito ho maipupuslit kaya? Talaga ho bang ito po'y naka-freeze na per AMLAC order? As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. So magmula ho nang lumabas yung balita na request nila Secretary Vince, wala pang confirmation. Kapag ho ba meron ng freeze order officially ang AMLAC, dapat may kopya na po kayo. Ano po? Tama po yon. Sa ngayon po, ang natanggap namin na mga sulat galing sa AMLA ay mag-submit ng mga documentations at records ng eroplanong ito. Ganon din po ang Ombudsman, ang NBI, ang DPWH ay binigyan na po namin ng mga karampatang documentation ng mga eroplanong mga nasabi po. Okay. So ano lang ho ang poder ng CAAP dito? Hanggang saan lang po ang inyong kapangyarihan sa usapin po ng pagsiguro, kung kakayanin po ninyo masiguro, no ho, na hindi makalabas pa ng Singapore, makaalis pa ng Singapore itong jet na ito at eventually maibenta, ma-dispose? Ang CAAP po, ang regulatory body ng mga eroplanong nakarehistro dito sa Pilipinas. So habang nasa atin po ang registration, ay hindi maaaring maibenta ang mga eroplanong ito nang hindi na de-register ng CAAP. Sa ngayon po ay hindi pa na-de-register ang mga eroplanong ito, although nagkaroon po sila ng attempt, nag-request po sila ng deregistration, pero dahil nga subject na po sa investigation, hindi na po pre-process ng CAAP ang deregistration application. Kailan po nag-apply ng deregistration itong mga kumpanya na nagmamay-ari ng naturang mga air assets? Sir, sa inyo pong opisina, kailan sila nag-attempt? Lahat ho ba nung 10 ay sinubukan na i-deregister? Hindi po. Yung 3 lamang po ang nag-apply for deregistration. Yung una, sir, yung unang helicopter nag-apply, umalis siya ng August 20 at nag-apply ng deregistration ng 14 September. Yung Gulfstream
umalis ng 16 August tungo Singapore at nag-apply ng deregistration noong 18 August. Yung isa pong helicopter na Agusta, umalis noong September for Kota Kinabalu, nag-apply ng deregistration nitong 15 September. So yun hong... Ang Go ahead. ibig sabihin po, Mm-mm. nakaalis na sila ng Pilipinas noong magsipag-apply ng deregistration yung tatlong eroplano concerned. Opo. Yan ho bang the registration process ay dapat personal na nilalakad sa CAAP? Paano po ba ang inyong panuntunan, General? May mga proseso po na sinusunod. Unang-una, nag-a-apply ng letter of intent na gusto nilang magpa-deregister. Tapos, nag-fill up sila ng yung notarized application form na form ito po ng CAAP at kailangan notarized. Pinipresent nila yung original certificate of registration, original certificate of worthiness. May katibayan po, nabayad sila ng mga fees at saka yung sinasubmit din nila yung notarized deed of sale na original at saka clear sa lahat ng derogatory claims, liens, and encumbrances. Yan po yung mga hinihingi ng CAAP. Pagka nasubmit po nila yung kumpletong mga requirements, ini-evaluate po ng CAAP, sini-check yung kung verification po ng mga signatures at authorization at tinatanong din ng CAAP kung ano ang intensyon. Bakit? At kung ito ba ay may coordination na doon sa state na kung sakali man ay plano nilang ipa-register yung aircraft pagka natapos ng ma-register dito. Meron din pong mga situation na ang mga nagpapa-deregister ng aircraft ay yung mga talagang wala nang economic value, yung mga scrap na at saka yung mga idodonate sa mga museum o sa mga education purposes. Dito po sa sa mga involved na tatlong eroplano, ang pakiwari po namin ay may intention nga na ibenta dahil napakagandang eroplano ng mga ito. Ang intention ay mawala lang sa regulatory powers ng CAAP at malaya na nilang magawa kung ano man ang gusto nila, kung ibenta man o ano pa. So ito po yung mga process at mga requirements sa Manong Ted. Opo. So, General po, yung dalawang kasing Agosta na helicopter, ito yung pinakamahal sa kanilang air assets. Ito yung pinakamodelo, kumbaga, ano po, General? Pati yung Gulfstream, ano? Tama po. Yung mga bagong eroplano ito at mga talagang mga mamahalin. Opo. Sa listahan ng kanilang mga air assets, ito yung mga pinakamahal at modelo. Kaya sana nga, gusto nilang i-dispose, obviously. So, kumbaga, kapag ikaw magbebenta sa abroad, hihingian ka noong bibili, kung saan mo ipaparehistro yan, hihingian ka ng dokumentong ito na clearance, kumbaga, sa local sa ating CAAP. Ano po? Tama po yun. Hihingin ng recipient country yung deregistration certificate na manggagaling sa CAAP. So, yun mga kababayan, grabe ito no. Talagang nakakagulat ito mga kababayan. Tatlong air asset na pinakamahal ni Saldico, no? Yung mga mahal talaga ay nakaalis na pala ng Pilipinas. At wala tayong kamalay-malay nung mga nakaraang buwan pa pala umalis mga kababayan. Ano ba ngayon? August daw tsaka September mga kababayan. Grabe, walang kaalam-alam ang Pilipino mga kababayan. Di man lang nila sinabi sa publiko itong na nakaalis na itong si Saldico at itong kanyang mga air asset sa Pilipinas. Talagang manggagalait ang taong bayan dito mga kababayan. Dahil dito sa kanilang isiniwalat ng isa sa mga general ng CAAP mga kababayan.
So mag-comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa isiniwalat ng Kaap General, mga kababayan. So ano opinion nyo dito? Alam ko galit na rin kayo dahil dito sa pangyayari. Parang walang nangyayaring maayos na investigasyon dito. Ngayon pa lang naglabas yung ICI, mga kababayan, ng warrant data sa mga sangkot daw dito sa flood control anomaly. Si Saldico ay nahatulan. Kaso ang problema, mga kababayan, wala na dito si Saldico. Ano pang mangyayari, di ba? Napakabagal ng investigasyon. Sabi pa ni BBM, kailangan daw pulido. So, kailangan daw dahan-dahan lang daw, mga kababayan. Samantalang si former President Duterte minadali nila. Diba? Kaya talagang nakakagalit, mga kababayan, itong investigasyon dito sa ICI. Kayo na lang humusga, mga kababayan, kung ano masasabi nyo. Sa mga bagong pasok, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat.